Magandang umaga mga ka-Agri TV. Nandito na naman po tayo sa another episode ng Agrihan Tayo ng Leafy Green. At nandito po ulit tayo sa Navarro Farm. Kasama po natin ang owner na si Sir Romnick Navarro. Magandang umaga po mga ka-Agri TV. Pag-uusapan po natin ngayon ang kung paano po nagtatanim ng okra. Sir, paano nyo po ba inuumpisahan ng pagtatanim ng okra? Sa pagtatanim ng okra, siyempre unang-una sa direct seeding tayo sa okra. Sa buto tayo nagsisimula na itinatanim natin dito sa plastic mold. 2 kilos tong lubang na to. Dito po sa 2 kilos na itinanim ninyo, ilan po yung nabuhay na seedlings ng okra? Actually, wala naman siyang mga baktaw na butas, kaya halos lahat tumubo. Kaya lang, ang lagay natin dito is 3 or 4 na buto. Pero okay naman sa okra yun, basta mahalaga may nakatubo lang sa kada butas. Sir, ano po ba yung kauna-unahang kailangan ng tanim nating okra dito sa area ninyo? Ito, sasamantalahin ko na rin siguro sa pagtatanim ng okra. Ito na yung simula nung kung merong magbabalak na maggulay, ito na siguro yung mai-recommend ko na kauna-unahang pwede nilang itanim dahil ito yung pinaka-low expenses na gulay sa larangan ng gulay. Itong okra dahil ala naman din halos itong basic needs. Basta't naapulan mo yung uod, hindi siya matakaw sa fungicide dahil ala naman siyang ganong nagiging sakit pagdating sa tag-ulan. Sa presyuhan ba, sir, ng okra, nakakabawi po ba kayo doon sa nagiging gastos ninyo? Oo naman. Itong okra kasi, ito yung pang-maintenance mo sa araw-araw, nakukuha mo yung mga gastusin mo sa ibang gulay. Lalo na pag natapat ka, katulad ngayon parang 120 or 130 yung isang supot ng okra. Sa ngayon, sir, kapag po ba umaani kayo ng okra, hindi po ba kayo nasasalanta or sinasalanta ng peste o insekto? Hindi ka naman masasalanta kung wala pa yon, nag-i-spray ka na. Kasi kung iintayin mo dumating yung mga insekto mamemeste sa gulayan mo, siguradong lalala. Kaya hanggat wala, i-shoot mo na ng spray. Ngayong tag-ulan, sir, hindi ba siya nagkakaroon ng problema kapag dinagsa tayo ng ulan? Hindi po ba siya maselan sa ulan? Wala siyang ganong epekto sa okra. Ang magiging epekto lang niya, habang umuulan, kung umaatake naman yung tinatawag nating usong kabayo, ayun, doon medyo magkakaproblema yung okra. Pero doon sa mga ulan, araw, hindi siya masyadong maselan. Tulad nung nakaraang napag-usapan natin sa talong, sir, ano po ba yung mga produkto or yung ginagamit po ninyo para maiwasan po natin yung mga sakit or yung mga peste po dito sa okrahan ninyo? Sa okra kasi, basic na basic AgroCheck. Talagang siya lang talaga yung po pwedeng umapula nung usong kabayo, white fly, tsaka yung mga uod sa okra. Number 1 talaga kasi hindi naman nga siya masyadong, sabi ko nga kanina, hindi naman siya masyadong nagkakasakit katulad ng mga pungus, hindi naman siya halos punggusin. Ayan, dahil nakakatulong po ang Leafy Green product sa inyo, gaano naman po ang itinatagal ng buhay ng okra po kapag nagtanim kayo? Ito kasing okra, oras na itinanim mo yan, 2 months sa ani ka na. Tapos, mahaba siya ng anihan hanggang sa tinatawag nila na pag namunga yung okra, hanggang hindi sumasapaw, hindi mauubos yung bunga ng okra. Ngayon, pag sumapaw naman, meron silang tinatawag na nagpupruning pa sila, yung tinatabas nila para bumata, magsasanga sa puno. Kaya mahaba. Minsan naabot siya ng 5 months to 6 months, ganyan. So sa mga magsasaka, sir, na gustong magtanim ng okra, may maibibigay po ba kayong tips para mapaganda po ang kanilang ani? Sa pagtatanim ng okra, huwag natin hahayaan na manangkad yung ating okra or tumabal. Katulad nitong okra ko ngayon na nasa likuran ko, kung makikita nyo, medyo naninilo na yung okra pero hindi pa ako naglalagay ng pataba. Dahil pag nilagyan ko siya ng pataba, bubula siyang bigla, baka sakaling tabalan tayo. Kaya hinihinay-hinay ko lang muna, hinahayaan ko siyang mamandak. Maraming salamat, Sir Romnick. Marami na naman po tayong natutunan, mga ka-agri. Samahan niyo pa rin po kami sa susunod na episode next week. Dito pa rin po sa farm ni Sir Romnick Navarro. At ipapasyal ko po kayo sa aming kabilang taniman para po makita natin ang aking tanim na ampalaya.
Dito lang sa Agrihan Tayo ng Leafy Green. Sa Leafy Green, may ginhawa sa pagsasaka.